tayo nakapunta ng Araceli. Ang ganda talaga ng dagat nila. Sige. Sa bayan ng Araceli, meron po kasing usapin doon. Dismayado po yung ilang mamamayan ng nasabing munisipyo dahil po sa isinagawang pangingisda ng ilang mga content creator mula rin po sa karating na munisipyo. Pero hindi man taga-Puerto na napasama doon. Meron din daw taga-Puerto na sumama doon sa pangingisda ng mga content creator. Ang lugar kasi kung saan po sila nangisda, gamit po yung panahan, isang Marine Protected Area o MPA sa nasabi pong munisipyo. Nandito po yung ilan sa mga nangisda. Sabi natin, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Lapit po sir. Lapit. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Anthony Rabanal or kilalang Joy Adventures po. Okay. Ang page ninyo ay Joy Adventures. Joy Adventures. Ang pangalan niyo po ay Anthony Rabanal. Anthony Rabanal. Ikaw ba yung sa content? Ikaw yung pinaka-leader nila? Hindi naman po. Kanya-kanya din po kami ng content, sir. Ang pinaka-leader po namin doon is yung local po ng Dumaran na nagdala po sa amin doon sa area. Wala kayong idea nung una doon po sa Araceli? Wala po sir. Wala po sir. Tapos, pero yun nga, since na nakatanggap po kami ng mga ilang invites from the local itself na maganda raw panaan yung island. And then lagi nila kaming pinapakitaan ng mga nahuhuli po nilang isda. At minake sure din po namin kung meron bang concern about sa area. Kung bakit ganito karami yung possible na isda na nakukuha. Wala naman pong na-inform sa amin na ito po ay Marine Protected Area. Kaya nag-schedule na kayo na pumunta doon sa... Opo. Pero kayo po, taga saan po talaga kayo? Ako po ay taga Canipo Island, Sitio Canipo, Barangay Bulalakaw, Coron, Palawan po. Pero current po na nakatira sa Santa Monica po kasi ang akin pong pamilya ay nandito na since 2015 pa. So dito ka na rin nakabase talaga sa Puerto Princesa. Sige, yung pag-uusap ninyo, naimbitahan ka na mangisda doon sa... Kasi ang content mo ay pangingisda talaga. Apo. Ang page mo ay, ulitin natin, Joy Adventures Fishing po. Pwede ba ipakita natin? Sige nga, pakita natin. Ilan na pala yung followers mo? Facebook tsaka sa YouTube? Sa Facebook po, meron na po tayong 578,000 na followers po. 578,000? Apo. Kalahating million na higit na rin palang followers mo sa Facebook? Apo. Okay, doon naman sa YouTube? Sa YouTube po ay 178,000 naman po. 178,000 followers. Dami na rin pala. Okay, sige. So, anong buwan ito na nag-usap kayo na inibitahan ka namang isda doon sa Araceli? Actually po, from time to time nag-update kami ng mga locals na nakilala po namin doon. And then, nag-antay lang po talaga kami ng tamang pagkakataon kasi nga po ang hirap i-predict ng amihan. Madalas po kapag malakas po ang amihan, hindi rin po makapanglaot kasi po langoy po ang ginagawa po namin, mano-mano ang pagsisip. So, hindi po ganun kadali talaga. Kaya po medyo hindi rin naging maganda yung dating sa amin nung sinabi na nag-harvest kami ng walang kahirap-hirap. Ang totoo po niyan, sobrang lakas ng agos ng area. Sobrang lakas po ng agos. Kailan na po na isa katuparan? Kailan na kayo bumiyahe papunta doon sa Araceli? Nagbiyahe po kami sa Araceli noong March 5 po. March 5. Opo. At mula po sa bayan ng Dumaran ay sinundo po kami ng pick-up driver. At dumiretso po kami ng munisipyo at doon po ay nagpalitan po kami ng drone. Pero anong pakay nyo sa munisipyo? Yun na rin po kasi Para magpaalam. guidance po, pero wala pong tao doon. Anong araw yun? Yung March 5 sa weekend ba? Weekdays? Weekdays po yun. Weekdays? Walang tao? Munisipyo? Wala. Sigurado ka? Walang tao nung time na yun? May dalawa kami nakitang, siguro po dahil maaga pa lang, around mga 7:30 po ng umaga. Maaga pa? Apo. Yun. Okay, so kakay nyo ay magpaalam, kaya lang wala kayo nakausap. At pagkatapos nun, Ay dumiretso na po kami doon sa local po na naging host po namin doon sa area. ilan na kayo na lahat-lahat magkakasama nun? Kami po ay galing sa Dumaran nasa Siyam kami sir. Ito na rin, siyam na rin kayo lahat-lahat na pumunta doon sa pangisdaan niyo. Opo, yung nangisda po. Opo. Kasi yung tatlong local po na kasama din namin doon na siya pong may-ari po ng bangka na ginamit po namin. Pero hindi sila ng isda.
Hindi naman. Pero sumatotal, ilang kayo lahat na nasa dagat ng time na yun? 12. Hindi sila naman. Siyam lang po. Pero kasama siya sa bangka, yung may-ari. Opo. Di, 12 kayo napunta doon sa... Anong lugar po kayo ng isda? Nagpunta po kami ng Kambari, sir. Kambari. Kambari, opo. Malayo ba? Mga gano'n malayo? Mga 45 minutes po siguro, depende po sa bilis ng bangka. Kambari. Pwede napunta ba natin ito? Hindi kasi malalaking alon nun. Ay, Ayan, oo. Kasi nung pumunta kami ng Araceli, nag-happy kami doon. Merong isang lugar na hindi namin kinaya dahil maalon. Opo. Pero kayo, napuntahan ninyo. Kasi po, sa ngayon po kasi, meron pong application sa phone na nakikita po yung lagay ng panahon Oo. in past few days or in coming days na kung meron pong magandang panahon na parating, napipredict po siya. Ah, ganun? So, tiniming din po namin, tinawa namin sa pagkakataong yun na medyo kaya namin yung sitwasyon bago po Oo. kami pumaroon. Yun, okay, sige. Tapos nung nandoon na kayo, nakapangisda naman kayo ng ilang oras. Nangisda po kami simula po ng mga alas 10 ng umaga Okay? hanggang alas 12, tapos nag-break po kami Okay. na nananghalian at tumira po ako ng mga isdang bukaw, yung kulay pula na malaki ang mata. Bukaw? Opo, bukaw. Sige. Tapos, At para lang po makapanginain kami kasi nga po hirap po talaga ng sitwasyon kasi malalaki yung alon, malakas yung agos, tapos steep yung formation po ng coral reef ng area, so deep side kagad siya, malapit lang sa pangpak. okay. So, tapos kain, pangisda ulit. Pagkatapos po namin magpahinga at kumain around alas 3 ng hapon po, nagsagawa po muli kami ng pagsisid. Mga 2 oras po siguro at doon po kami inikot namin yung island kung saan Kambari Island. opo, kung saan kami possible na makakita ng mga isda na pwede po namin mapana. Oo. At yun nga po, nasumpungan po namin yung grupo ng mga sleek unicorn or isang classifications po ng unicorn or surahan. Surahan. Pero hindi po siya yung original na suran. Ah, ganun? O ang ibang tawag po ay surahang bakla or bayot. Ano yun? Surahang bakla. Meron pala nun? Meron po, opo. Okay, sige. So, 4 na oras. 2 oras sa umaga at 2 oras sa hapon. Nangangisda kayo. Apo. Sa 4 na oras na pangingisda ninyo, gaano karami yung nahuli ninyo? Kami pong dalawa. Actually, kami lang yung nakasumpong. Nung sobrang dami talaga nung grupo or schools of sleek unicorn po na Okay. the more po namin pinapanaan, the more talaga silang umaakyat. Kasi po ang characteristics po ng isda na to, Oo. the more na lumalakas yung agos at tumulubog yung araw, lalo po silang nagsisurface. Ganun. And wala po silang pakialam kung mayroon pong Nanguli sa kanila. nanguhuli sa kanila. They just always go after the surface po para manginain. Kasabay po ng flow ng agos, which is nanginginain sila doon sa mga microscopic organism na planktons kung tawagin. Kaya po minsan ang dagat ay napakakati pero it serves food for them. Okay. So, ilan lahat ng ilang kilo ang nahuli Estimated ninyo? po namin sa aming dalawa nasa mga around 60 kilos po siguro. Ang bira sa 4 na oras. Malalaki kasi sir. Oo. Ang isa po ay mga 2 or 3 kilos po. Ganun siya kalalaki. Okay. Para rin pala si Jess Marvin Villanueva, matindi rin manghuli ito ng surahan eh. Kaya lang sa palengke lang kasi ito ng manghuli. Hindi na pinapana sa palengke na mismo. Diba? Sige. 60 kilos yung 2 kayo. Paano iba mga kasama ninyo? Kunti lang naman po nahuli nila. Ilan? Tag-2, tag-3. Ah. Opo. Ito na yun, ano? Itong ano? Yan. Mga Opo, picture opo. na ito. Yan, opo. Yan pala yan yung Unicorn. sabi mo surahang bakla. Opo, giboy po ang tawag nila. Oo. Mga local. Mas masarap ba ito kaysa doon sa surahan No, talaga? hindi po. Ganun. Actually, yung tatay ko is dating Moroano. Pag biniak or dinaing, yung suriso kung tawagin, yan po yung dinadaing. Yan na yun. Apo, hindi po yun yung talagang original na sura na blue spine unicorn kung Talo tawagin. ko yung mga labihita, mga ganun. Iba rin po yun. Iba rin yun. Iba rin po yun. Sige, parang surahan din. Okay, sige. So, pagkatapos na ng isda kayo, bumalik na kayo ng Bayan to ng Araceli. bayan ng Araceli. At anong nangyari doon sa mga isda na yun? Ang isda po na yun na amin pong hinuli ay amin din pong nagtabi po kami ng siguro 40 kilos yung amin pong naipadala sa bayan po ng Dumaran. 20. Yung 20 po ay para po sa mga locals. Kasi yung tao po ay sobrang dami din na nagpunta doon at talaga nakita nila. And sabi nga nung iba, ay Dan Moro, content creator, Moro Dan, mababawalan ng sweldo. And nag-object po yung isang kasama ko na kami po ay mga nag-uumpisa pa lang, yung iba po mga kasama namin. So hindi po kami talaga consistent na kumikita, depende lang po yan talagang sa views. At Ang pinaka-packet nyo talaga doon is mag-vlog. opo, to explore and mag-hunt and
catch it po po yung talagang Ang dami na lang siguro yung nahuli ninyo para mapakinabangan ninyo. Kasi yung 20 nga, binigay ninyo. 20 kilos binigay ninyo. Then yung 40, anong ginawa mo doon? Pinadala po namin sa bayan po ng ng Dumaran kasi po yun po yung pang-cover up ng amin po yung ginastos. Opo, kasi nag-rent po kami ng bangka, Oo. nag-rent kami ng van. Isip pa nga, wala pa kami kinita kahit piso. Para doon sa isda, dinawin natin na sabing pinagkakitaan ninyo, wala talaga. Wala po. Ang pinakapakay ninyo yung vlog para doon kayo kumita. Opo. Ano, i-post nyo na yun, di ba? Wala pa po, wala pa. Wala pa. Hindi pa i-post yun. Opo. Sige. Okay. Nagkaroon ng problema. Hindi Kaya nyo nga. ba alam na marine protected area yung pinuntahan ninyo? Hindi po sir. Kasi even Kasi the may local mga kasama kayo doon eh. Na mga Opo. taga doon mismo eh. Taga doon po mismo. Okay, Opo. sige. In the first place po kasi kung aware din talaga yung mga locals and marami po ako nakaka-chat ng mga local taga doon na namamana din. Sa lugar na yun? Sa lugar po na yun, oh. Ano? Actually, yung pinost ko pong picture, nasabi niya, Idol, nandyan ako kanina. Hmm. Tinitingnan kita habang nagpipicture ng huli mo, nahiya lang ako lumapit. Namana din kami kanina, isang banyera lang ang huli namin. Okay. So talagang wala bang nagbabantay? Walang sign doon? Kuya, ganon? Wala po. Kasi di ba pagka marine sanctuary o kaya protected area, may mga palatandaan din. Opo. At maliban doon, dapat sana merong nagbabantay. Opo. At meron ka pang kasama na taga doon din mismo na dapat sana nag-guide sa inyo na, ops, hindi tayo pwedeng mangisda dyan. Opo. Kaya lang po yung mga local, kayo turo, doon kayo sa mamana kasi marami isda doon. Sila na mismo yung Oo. nag-encourage sa inyo na pumunta para mangisda doon. Opo. Pumalag yung yung munisipyo eh, doon sa post ninyo, di ba? Opo. Anong sabi, nakapag-usap na ba kayo? Actually, nag-send po sa akin ng message yung Araceli Tourism Office. At Nangyapit? ang sabi po ay yun nga, hindi kami nag-seek ng sa kanila at pwede nila kaming kasuhan sa illegal entry. Opo, sabi ko na we did apologize kung ano po nangyari. Oo. Kasi by the time na nung pumunta po kami ng munisipyo, wala naman pong kaming naabutan. Oo. Pero this will be reminder for us na hunger po kasi kaming mga magkakaibigan to explore. Kasi po, syempre lahat naman tayo nangangarap na may taga-Palawan tayo mismo. So dapat kahit papano, yung bucket list natin, ang lahat ng munisipyo, mabisita din natin. So, ang ginawa po namin ay, sinabi ko po kay ma'am, nung nakachat ko po ay sabi ko, this will be a reminder to take proper or to seek proper approach doon po sa LGU ng munisipyo na amin po pinasukan and will give credits, restrictions and exposure po sa lugar kung ano po talaga yung isa rin sa main purpose tayo kasi hindi lang naman po talaga pamamana is hindi sana kasi ako po ay tour guide ng Coron. Okay. Apo, so ang sa akin din is dapat hindi rin ako dayuhan sa sarili kong bayan. So, Okay. gusto kong i-explore. Talaga. Opo. At ang dami na po namin ng munisipyo mga napuntahan. Oo, namamana kami together with the locals itself and sinishare din namin yung mga blessing. Kagaya po ng ginagawa namin kasi we've always been telling naman na lahat naman ng mga blessings na natatanggap namin is not only for us. And kumukuha lang kami ng aming pagkain and then the rest kapag may sobra ay for the local naman po yun. Sige. Sir Anthony, kausapin ko rin yung Sige po. Sir, ano po pangalan ninyo, Sir? Richard Purtona. Okay, ulit, Sir. Richard Purtona. Kayo po may sarili ring page or kasama lang din po kayo doon sa May niya, sarili page? May sarili ring page. Ano pong page ninyo? Native channel. Native Channel. Native channel. Sa sa YouTube. Ilan na po yung followers mo doon? 29. Abag pa lang po kayo ng 29,000 pa. 29,000 followers. Then sa Facebook naman, Running to 37. 37. Ganon din, native channel din ang pangalan. 37,000. So, ang mas malaki yung kay Sir eh. Ating million eh. Ilan po? 39? 47? 37. Running 37. Sige po. Eh kayo, ganon din po. Wala rin kayong idea na marine protected area yung pinuntahan ninyo para mag-isda. Wala po sir, kasi wala pong nakalagay na buya o karatula. Kasi marami naman po kaming napuntahan na area na talagang alam namin kung bawal o hindi. Okay, sige. Taga saan po kayo? Sa isla po ng Ganit po, Barangay Bulalakaw, Palawan po. Ano pong pangalan niyo, Sir? Richard Fortuna. Richard Fortuna. Okay, sige.
Dali lang ha, kasapin natin si Sir Roderick Sirodo. si Sir Roderick Sirodo. Sirodo, Municipal Agriculture Officer. ang OIC. Municipal Agriculture Officer o OIC ng munisipyo ng Araceli. Sir Roderick, magandang umaga po. Okay. Andito po si Sir Anthony at si Sir Richard. Sila po yung kasama doon sa siyam na ng isda sa Marine Protected Area ho ng Isla Cambari. Sir? Talagang gusto ko lang magsalita sa dito sa harap. Marami kasi talagang nilapag ko na ang section 101 sa fishery code. Yung lugar na yon, kailan po dineclare na Marine Protected Area? Itatanong ko lang muna sa isang ko ng balik kasi anong patalang yung nagkiklara na yan? Matagal na, bago lang. Mga 5 years. 5 years, 4 years, matalang po. Kasi kasabay ng Ramay Island. Oo, matagal na rin pala. Aware na rin po yung mga taga-munisipyo ng yan, yung Magsaysay, Araceli, doon po sa pagiging Marine Protected Area noong pong palibot ba ng Cambari Island? Kasi kaya naman yung kapitahan namin lahat ng iba-iba. Sa lahat ng mga munisipyo, lahat ng nakapagpapasok. Kasi kami, sa loob ng isang taon, ang huli ng makapasok sa Marine Protected Area, 15. 15. Oo. Ano po yan, yung nakaraang taon, 2024, nakahuli kayo ng 15 mangingisda? Okay. O sa ibang lugar, ano? Sir, anong palatandaan, anong pwedeng... yung iba kasi mga dayo lang dyan, mangingisda. Sabi wala raw buya sa lugar. Uy. Yung nakaraang tao sa kami ng apat na kusa sa kailang ko alam na wala sila nangyari. Kaya mga wala kasi natakot na kami sa ulas eh. Malayo ano, tsaka ano pa, maalon, mataas yung alon. Ito kami ang pag-expect hindi na siya. Pinapaalam na sa lahat ng araw sa buong March ng March. Kasi makita nga yung March, walang alon. Sino po yung nagbabantay dyan sa ano na yan, sa MPA, sa Cambari Island? Dahil yan ay pinapromote ng tourism. Oo. Tapos yung mga NGO nagpapag-propose sa kasama namin. Andiyan yung WWF, upload na yan. Okay. Nagpaprotekta yan. Sige. Paano yun? Paano nakapasok sila kung mayroong nagbabantay ng mga panahon na yun? Biruin mo, 4 na oras. Actually, hindi lang 4 na oras kasi namahinga sila. Doon pa rin naman. So, lagpas 4 na oras na nakastambay at nangingisda, etong mga content creator, mayroon ba talaga nagbabantay o ano lang? Agriculture, Coast Guard. Oo. Sila sumama doon sa nakila ng March. Okay. Kaya, Walang mga tao na nakabilikot na. ibig sabihin, meron din talaga nagbabantay na taon lang na kinailangan ng tulong ng mga tao na nagbabantay dyan, kaya nakapasok sila at pangisda ng mahabang oras. At saka yung bangkot ng pagkagabot na dalawa, ay hindi. Okay. Aware din po kayo doon, sir, nakasama nila, taga dyan din mismo sa Araceli. At nagsabi ng, sige doon kayo mangisda, ang daming isda doon. Alam niyo po yun? Duro isda. Duro isda. Oo. Ngayon, pagdating ko, hindi ko pa sila kasi ako ko eh. Biglang pumasok yan, may nagtanong sa akin kung bakit po sila ng mga vlogger na yan. Ngayon, hindi ko kami pagkatsara sa inyo. Tinanong ko kung sino ang guide, kung saan pandan, kung saan. Oo. Oo. Sir, medyo maano sir yung dating sa akin lang ba sa tenga ko lang o sa ano?
Nasa flag racing kasi Medyo siya. maingay na Mahangin doon. Baka mahangin. Mataas kasi area. Okay, sige. Pwede pa kubli na lang sa walang hangin para maganda po yung dating natin. Okay. Sige sir, so hinahanap ninyo yung tao na kasama nila na taga dyan mismo sa Araceli, nakita nyo po at nakausap? Hindi ko kinausap kasi siyempre magbubuga siya eh. Yung mga kapitbahay niya, may kinausap ko. Kaya talagang ko. Tapos? Nakintong naman po. Yun, okay. Tsaka hindi lang dyan. Meron pang ito, sabi ni Anthony, meron ding nakakilala sa kanya na nangingisda rin nung time na yon, ilang metro lang yung layo doon sa kanila. Yun na, hindi ko ma-control kasi yung bantay yata ay nakaparami yun. Kasi kami Oo. sa taon, nakachoker eh. Kaya hindi rin nakapagpatrol. Kaya yun ang nangyari. Hindi kaya hindi rin talaga nababantayan kung kailan lang merong susumbong bago lang pupuntahan para sitahin? Hindi po, yung patrol po namin ay halos every other day. Nagkataon lang talaga siguro na alam mo yung bantay yata kaya kabara. Kaya sila pumunta doon. Sige. Imbestigahan natin yun na mismong taga-Araceli po yung hikayat sa kanila na doon mangisda, doon mag-content. Opo. Okay. Ngayon, ang sabi nila ni Anthony, nung pumunta sila nung March 5, pa alas 8, 7:30 ng umaga, walang tao sa munisipyo, kaya hindi sila nakapagpaalam. Ay, 7:30 sir, maaga pa yun. Alam niyo naman, alas 8 ang pasok ng mga empleyado. Kaya nga At saka nung time sir, kami mga department eh, ganito sa Puerto may workshop kami. Pero may ayos siniro dito sa Rasili. may bantay naman. Maaga nga naman kasi 7:30. Kung alas 8 sana sila o kaya alas 9, malamang merong makakausap. Opo sir, opo. Okay, sige. So, may mensahe sila, sir. Si Sir Anthony, gusto ko rin makausap. Pakinggan nyo muna tapos hingin ko yung response ninyo. Sige, Sir Anthony, ano po gusto nyo sabihin kay Sir Roderick at sa mga taga-Araceli? Sa lahat po ng mga taga-Araceli at sa po ng inyong pong mga manggagawa, kami po ay taos-pusong humihingi ng pagpasensya sa amin pong ginawa na ang sa amin lang naman po talaga ay makita din yung karatig na mga munisipyo at makita yung ganda hindi lang sa kapaligiran kundi sa ilalim ng dagat din, pero naging iba ang dating dahil nga hindi po sumang-ayon ang karamihan sa mga locals po sa amin pong ginawa, pero in all of this po kami po ay humingi ng pasensya and talagang nagkataon lang ang mga pangyayari na hindi naman din po namin gusto na mangisda na walang permiso, pero by that time talaga ay wala lang po talaga kami nakausap from the municipio. Ay, kung nalaman nyo na marine protected area yung papasukin nyo pa ba? Hindi po sir. Opo. Sige. Sir Roderick? Hello? Opo. Sir, napakinggan ninyo yung puminsahe ni Sir Anthony, yung pag-iipon ng pumanin sa inyo sa taga-Araceli? Siguro kasi ikaw ay sa telephone lang, hindi naman narinig ng iba. Hindi, pero sige lang, okay. Anong sagot ninyo doon po sa pag-tingin ng pumanin dito sa pamamagitan po ng page ng bandera, ng napapakinggan din sa ibang mga radio station, public apology nila. Okay. Pero kayo po, anong akbang ng LGU? At sa ngayon po, nagsalita po ako sa club na yun, ang community namin. Nasa patawag po kami ng meeting. Okay. Sila ba kailangan na pumunta dyan? Mas mabuti siguro ito kung pumunta sila dito sa usapin nila. Okay. Mga concernism sila hanggang pala na. Para actually, parang mapatang talaga na hindi po pinatagin dito. Okay, wala naman siguro magagalit, wala naman siguro mananakit pag pumunta, okay naman, ligtas naman, safe naman sila. Sigurado ko po, safe sila. Okay, sige. So, kakausapin nyo sila, itong Sham na content creator para mapag-usapan kung ano yung pwedeng hakbang. Tama ba? Opo. Sige, okay. Meron ka pang gustong idagdag, sir? Mensahe sa kanila? Sa akin naman, yung tayo gumawa sila kung nalali para magkakita at nakakalimutan din ang bayan nakakalimutan sila pero maayos ng magbayaran nito. Sige po. Tapos, na rin kasi yun na ba yung marine protected area ninyo? Yung lugar na yun? Kapag kanila.
Pati sa ano yan, pagkama, Langoy. yung heart rate, Yung langoy. yun. Yung langoy. Langoy, yan. Okay. Kaya maraming na. Baka pwede rin ipatawag yung bantay dagat ninyo, yung iba pa mga concerns. Siya rin yun. I mean, hindi ka, yung mga tao mismo na in charge sa pagbabantay doon, sir. Ano ba po, sir? Para kahit pa paano, mas humigpit pa yung pagbabantay at hindi na mangyari ulit ito. Maglagay sila ng ano, part nila, magkano lang Salamat, sir, ha? Thank you. Okay, si Sir Roderick, si Rodo, yung pong OIC ng Municipal Agriculture's Office ng munisipyo ng Araceli. Actually, sir, napunta na rin ako doon. Yun nga, kasama yung, yung buong team ng Bandera Palawan. Nung pumunta kami doon, island hopping kami. Wala kaming dalang pananghalian. Opo. Oo, pero sabi ng tour guide, meron at sigurado na makakakain tayo. Diyan lang, ilang metro lang yung layo. Naghangis lang sila ng lambat. Pero hindi sa Cambaraya, sa ibang isla yun, na pwede naman pinakayan ng mga isda. Tapos sabi ko, paano to kung walang mahuhuling isda, wala kaming pagkain ng tanghalian. Ganon pa, hindi pa bugbugi yung karagatan ng Araceli. Ang dami pa talagang yaman dagat, ang dami pang isda. Ilang metro lang yung nakita kita namin, hinagis yung lambat. Nakahuli ng ganda mga isdang bato. Meron kami nakain na isda. Tsaka hindi lang isda, yaman dagat, ang ganda rin talaga ng bayan ng Araceli. Maganda po, maganda. As in, literal, maganda po. Yung Pandan Beach, yung tinintinan ba yun? Ito, Tinintinan, Langoy, marami mga sandbar po. And, Hindi ko napuntan yung Pambaray. Ano nyo ba? Nakatapa kayo doon? Opo, may video. Hindi lang ako nakapalipad ng drone. Anong time na yun? Ang hangin po kasi talaga. Opo. Pero ang ganda, no? Ganda. Maganda sir, maganda. Palagi ko naman sa'yo doon, promotion din talaga. Yun kasi yung ginagawa namin sir eh. Oo. Again, nami-misinterpret siguro ng iba na dahil take advantage namin, pero the main purpose talaga is to explore and to see kung ano talaga yung naandun din sa kabilang side. Kasi lagi naman tayong Mahihikayat mo ibang tao eh. opo. Di ba? Mahihikayat mo. Opo. Baka mamaya mahihikayat mo namang isda naman sila doon, ha? Hindi naman po. Lalo na ito ngayon po kasi Oo. kami po ay last year lang po actually ako naging isa rin sa speaker during first spearfishing convention sa lugar po ng Dumaguete City. Ganun? Nag-invite po kami ng mga taga BFAR at inalam po talaga namin ang mga basic protocols and guidelines patungkol sa mga MPAs po na yan. Kasi po, ako nga ilang beses na po natuligsa. Actually sir, once na po pinagbantaan ang buhay ko ng mga nag-illegal, kaka-expose ko po sa kanila. Marami po akong mga videos, underwater, drone shots ng mga nag-illegal, namumutok na yan. Pero ang sa atin kasi is to aware and naging advocacy namin na you should help nature because nature will help you as well. Tsaka ngayong huli na pangingisda mo eh, hindi Opo. talaga nakakasira ng mga corals. Hindi po, opo. Hindi pa mamana. Selective fishing din po. Na ano lang eh, na-supply lang talaga dahil nga marine protected area yung napuntahan niyo, di ba? Pero at the first sana, kung may buya, may signage, may guide maps, Isa rin yun na dapat. and local itself. Tsaka sabi ko, patawag din yung in-charge talaga doon. Yung mga nagbabantay. Kasi kung Opo. malamang, kung meron nagbabantay doon, na ano kayo, hindi kayo pinayagan, di ba? Opo, Oops, opo. andito kami, bantay dagat. Bawal kayo mangisda. Totoo. Marine protected area ito. Alis. Alis po po. Alis din kayo, di ba? And sir, after namin mamana, pagdaon namin sa beach, kasi nasa beach po eh. Ah. Harapan, ang daming tao sumasalubong po sa amin. Papapicture, mingi ng isda. Kaya nga, oo. Opo. Kaya nga, katulad ni Gismar Villanueva, sabi niya, Bats, idol ko yung in-interview ko, shoutout, galing mamana ng surahan, tapos nag-picture ng surahan. Ayun, sana lang kung ano eh, alam. Oh. Sa sunod siguro, kung halimbawa hindi kayo masyad maaga kasi na yung LGU, Aba, 7:30. Kung alanganin yung oras, try nyo rin sa barangay. Kasi yung barangay may knowledge din doon sa lugar. Apo. Sa karagutang sakop nila. Para pag papasok kayo doon, walang magiging problema. Opo. Di ba? Well, yun nga po sir, ito po yung parang magiging wake up call namin na kahit saan man kami pumunta, kailangan namin maghingi talaga ng abiso po na and to check the area kung saan pwede at hindi pwede. Coordination talaga. Coordination po. Lalo na kasi kayo, ang taas na ng ano nyo, ng followers ninyo, hindi na kayo yung mga silpi lang na hindi napapansinin. Pero yung post pa lang yun, wala pa yung video mo, napansin na kaagad. Kasi mataas na yung followers, kilala na kayo nationwide, hindi lang dito sa atin sa Palawan. So kailangan talaga yung bawat kilos at galaw ninyo, pulido. Oo.
naka-coordinate talaga sa LGU, sa barangay, o kung saan bang mga lugar na pupuntahan nyo. Di ba? Okay, so papatawag kayo, sir. Anong papatawag para makapag-usap? Kaya lang, malayo yun. Nga po, grabe yung biyahe, sir. Hindi, try nyo pa rin mag-usap. Apo. Try nyo pa rin mag-usap. Nag-reach out pa rin po ako sa sa na-message ko sa akin from the tourism office Ah. ng Araceli po. Opo. Hindi, pero kung bukal sa loob ninyo, yung talagang humingi ng paumanin sa mga taga-Araceli, pwede pumunta doon. Hinayang nyo nga napuntahan yung lugar na yun eh. Di ba? Opo. At least, vlog nyo uli yun. Napumunta kayo doon. Mauunawa ng tao. Yung expenses nila. Di ba? No return yung expenses O pwede yun. Another expenses. I-ano ko rin po, i-advise ko rin yung mga kasama ko. Oo, Kasi usapin hindi rin kayo. po, hindi rin biro kasi sir, ang Maraming layo, gastos. ang pagod, opo. Tapos, from Puerto to Ligit, Santa Teresita, kakain na po ng mga 5 oras na biyahe. Ay, kami sa Roas po dumaan, sumakay kami ng Nagluwas po kayo. Rojas. Tapos diretso po ng Araceli. medyo mahaba yung oras sa dagat. Sa dagat, opo. Pero diretso. Oo. Opo. Suka. Bawat kain segundo, susuka yun. Yung first time ko na hindi kasi ako sa ano eh. Talaga. Sa tinirakan ako. So, ganun lang, usap lang kayo, yan ang pakay sa inyo. Malamang after nito may pag-usap silang gagawin and baka magkaroon ng final na instruction kung sige ako sa aking direkta. Pero sa ngayon, ang sabi, mukhang Garage TV na pumunta doon para makapag-usap. Makahingi talaga kayo ng sorry doon sa Opo. para wala ng kaso. Di ba? Meron pa kami kaso eh. Opo. Okay. So, Sir Richard, okay ka rin sa ganun? Okay naman po. At least, ano na, lesson learned na doon sa nangyari. Tama. Hindi nga, make a call sa mga susunod ng mga vlog ninyo. Wala nang problema. Okay? Good luck. Thank you po, Sir Anthony and Sir Richard. Thank you po. More power and God bless us all. Thank you.